Ang mausisang prinsesa. Noong unang panahon, nakatago sa liblib ng kagubatan na may mataas na paderang isang magandang mansyon. Kahit malaki ito, dalawa lang ang mga taong nakatira dito. Ang dalaga ni si Rosalie at ang kanyang amang si Prudence. At hindi lang yun. Pwede mo ba akong bigyan ng gatas? May hiwaga ang bahay nila. Sa katunayan, may alam si Prudence sa mahika, kaya naibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ni Rosalie. Maliban sa... Ama, hindi niyo po ba ako dadalhin sa labas para mamasyal? Anak, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng meron sa labas. Mga laruan, hayop at pati na rin ang mga kaibigan. Maglaro ka na dun. Abala ako ngayon. Pero... Sa dulo ng hardin, may maliit na kwarto na laging pinupuntahan ni Prudence pero wala nakakaalam nito. Pinagbabawalan niyang pumasok si Rosalie dito. Nung hapong ding yun... Oh, andito pala ang pandilig. Magdidilig ako. Rosalie, iha! Napakabait mo talagang bata. Ano? May tao ba dyan? Nandito ako sa loob. Pakiusap! Palabasin mo ako rito. Sige, sandali. Teka, hindi. Sabi ni Ama, hindi ako pwedeng... Pakiusap, Rosalie. Natarantang, pumunta si Rosalie sa kanyang ama. Rosalie, anak, nalalapit na ang ika-15 kaarawan mo. Hindi ka ba nagagalak? Ama, sino po yung nasa loob ng kwarto? Anak, bakit mo ba na... Ay... Hindi ko ba pwedeng ipaalam sa'yo? Pagkatapos ng kaarawan mo, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Pero bago yon, mangako ka sa akin na hindi mo papasukin ang kwarto na yun. Gustong sumuway ni Rosalie, pero hindi niya ginawa dahil sa kanyang ama. Salamat, anak. Nang sumunod na araw, mag-isang naiwan si Rosalie sa bahay nila dahil may pinuntahan ang kanyang ama. Ihagis mo dito! Naku, hindi! Rosalie! Palabasin mo ako! Hindi. Nangako ako kay Ama na. Pero alam ko ang sikretong tinatago ng iyong ama. Anong sikreto? Hindi ko sasabihin. Buksan mo muna ang pintong ito. Sa sobrang pag-iisip, pumasok siya para hanapin ang susi. Nasaan na? Nasaan na ba yun? Heto na! Hindi niya naisip na sinusuway niya na ang utos ng kanyang ama. Nakita ko na ang susi! Ayan! Buksan mo na ang pinto! Ha? Tao po. May Naku! Malaya na ako! Napayuko si Rosalie at nakita niya ang daga. Natakot siya sa kumikislap nitong mga mata at matalas ng ngipin. Sino ka? Naloko kita. Ako ang kalaban ng iyong ama, si Fairy Detestable. Sinumpa kong maging daga. Kaya ba, niloko mo ko? Ganun na nga. Ngayon gagawin kong miserable ang buhay mo. Hindi! Wag! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Nagmamadali siyang tumakbo palayo. Pero mas maliksing tumakbo ang daga. Kaya naman nasundan pa rin siya. Huwag kang lalapit! Ano? Diwata ko, hindi ba? Naku, hindi. Ang kapangyarihan ko. Nakakainis ang sumpang to. Napagtanto ni Rosalie kung ano ang gulong pinasok niya. Ay, nakauwi rin ako sa munti kong... Nako, hindi! Rosalie!
Lagot na ako nito. Dali-daling nagtago ang daga nang nakita niyang paparating na si Prudence. Rosalie! Yung kwarto! Nakabukas! Patawad po, Ama. Hindi ko po alam. Sinabi sa akin ng daga na alam niya ang sikreto niyo. At gusto ko lang naman malaman. Nako, Rosalie, walang mali sa pagiging mausisa. Pero, sinira mo ang pangako mo sa akin. At hindi mo dapat binubuksan ng kwartong yun. Alam ko po. Di niyo po ba maayos yun? Hindi. May malaki tayong problema. Paano? Ay, nung una, isa akong sikat na salamangkero dahil sa kapangyarihan ko. Ang diwatang reyna ang aking ina, kaya isa kang prinsesa. Si Fairy Detestable ang daga. Gusto niyang pakasalan ko ang anak niya. Pero di nagtagal, nakilala ko ang iyong ina. Napakaganda niya at napakabait pa. Pero isa siyang tao. Nagpasya akong pakasalan siya, kaya naman galit sa akin si Fairy Detestable. Pagkatapos nun, napakasaya namin nung dumating ka sa amin. Pero isang araw, iniwan ko kayong mag-ina at dumating si Fairy Detestable. Isang bata. Malakas ang pagiging mausisa ng isang bata. At ito ang magpapahamak sa'yo. Isusumpa kita. Napigilan ko siya, pero nailagay niya na ang sumpa sa'yo. Lalagyan ko ng kontra ang sumpa kung saan sa kanyang 50 taong gulang at nakontrol niya ang pagiging mausisa niya, mawawala na ang sumpa. Magkakaroon siya ng 3 pagkakataon at kapag nabigo siya, magiging akin siya habang buhay. Isinumpa siya na maging daga ng diwatang reyna. At maingat ko siyang binantayan ng ilang taon. Paano po si Ina? Hindi ko siya nailigtas. At ngayon, nabigo na rin kita. Hindi po, Ama. Kawawa ka naman. Ikaw! Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakas. Talaga? Tingnan natin. Anong nangyayari? Rosalie! Ha! Hindi mo na siya makikita ulit at sasama ka sa akin. Hindi! Ama! Sumarado ang portal sa paligid niya at mabilis na natangay si Rosalie sa puwersa nito. Hindi ka makakatakas. Hindi! Palabasin mo ako rito! Hindi! Ano to? Tumalsik si Rosalie mula sa portal, papunta sa mga halamanan. Naku, hindi. Teka, nasan ako? Kailangan ko makatakas. Teka, nasaan na ba siya? Ay nako, kung hindi lang sana ako isang daga, magagamit ko ang kapangyarihan ko. Nalayo na ang nalakad ni Rosalie. Naliligaw na siya sa daan at pagod na siya. Nagpahinga siya sa ilalim ng puno at doon na siya natagpuan kalaunan na mahimbing na natutulog ni Prinsipe Gracious. Nako! Sino siya? Namumutla na siya. Mukhang kailangan ko na siyang tulungan. Dinala siya sa palasyo ng prinsipe at pinagpahinga. Teka, nasan ako? Sa palasyo ko. Ako si Prinsipe Gracious. Kumusta ang pakiramdam mo? Kamahalan. Maayos na ako. Mabuti naman. Pwede ko bang matanong kung bakit natutulog ka sa gubat? Nakinig ng mabuti si Gracious sa kwento ni Rosalie. Nakakatakot naman. Narinig ko rin ang tungkol sa iyong ama. Kung ganun, Prinsesa Rosalie, ligtas ka kung dito ka muna hanggang sa kaarawan mo. Maraming salamat. Nauuhaw ako. Bakit ganun? Bakit hindi lumalapit sa akin ang baso? Alam mo, wala kaming makika rito. Sandali, kukuha kita. Paglipas ng araw, nakita ni Rosalie na magkaiba ang mundo sa labas kumpara sa mundo na kinalakihan niya. Sobrang nakakapanibago na walang mahika kahit saan. Naku! Ano yun? Yan ba? Hindi naman yan mahalaga. Doon na lang tayo pumunta. Pero... Rosalie, sa tamang oras ipapakita ko sa'yo yan. Pero pakiusap, huwag mo muna sanang lapitan yan. Sige. Namasyal silang dalawa at maayos na sana ang lahat kung hindi nakita ng daga si Rosalie. Huli ka! Alam ko na ang gagawin ko sa'yo. Noong araw bago ang kanyang kaarawan, naglalakad si Rosalie sa may mga bulaklak.
Masaya niyang iniisip ang nalalapit na pagkawala ng sumpa. Bukas babalik na ang lahat sa normal. At makikita ko na ulit sa wakas ang ama ko. Pasensya na, Binibini. Pwede mo ba akong tulungang dalhin ang mga dala ko? Oo naman. Naglakad sila papunta sa pribadong hardin ng prinsipe, kung saan nakita na naman ni Rosalie ang may nakataklob na bagay. Regalo yan ng prinsipe para sa espesyal niyang bisita. Nako, Rosalie, mukhang para sa'yo yon. Para sa akin? Kaya pala may taklob. Sana masilip ko yon. Bakit naman hindi? Regalo yan para sa kaarawan mo, hindi ba? Pero hindi tama yun. Ay, nako. Wala namang mawawala kung sisilipin mo lang ito. Ang daga na nagpanggap bilang katulong ang tumukso kay Rosalie. Tinanggal ni Rosalie ang tela at inusisa kung ano ito. Isang halaman. Napakaganda naman. Teka, anong nangyayari? Wala ka ng pangalawang pagkakataon, Iha. Naku, hindi! At ngayon, sasama ka sa akin. Hindi ka na ulit makakatakas pa. Naglakbay silang dalawa sa portal at gano'n na naman, nahirapan ulit si Rosalie. Teka! Sandali! Hindi! Naku! Nasaan na ba tayo? Hindi ko alam. Pero hindi ako mananatili sa'yo. Malapit ng magdilim at walang tao sa daan, maliban sa isang babae na mag-isang naglalakad. Paumanhin. May alam po ba kayong pwede kong matuluyan? Sinong papayag na kasama ako? Tinignan ng babae si Rosalie at napatingin din siya sa daga. Mukhang sinusundan ka talaga niya. Kita mo na? Maglalakad na sana paalis si Rosalie nang pigilan siya ng babae. Bibigyan kita ng matutuluyan, pero gawin mo muna ang utos ko. May kailangan akong puntahan. Umupo ka rito at ingatan mo ang basket ko. Huwag mo tong bubuksan. Pag ginawa mo, malalaman ko. Siyempre naman. Pangako yun. Naglakad na paalis ang babae. Iniwang mag-isa si Rosalie. Hawak ang kakaibang basket. Buksan mo na! Hindi. Hindi sa ngayon. Hindi ko dapat kalawin kung ano man ang nasa loob ng basket na to. At nangako ako. Gawin mo na lang, prinsesa! May kung anong umiilaw sa loob ng basket. Ang ganda, hindi ba? Ano kayang laman ng... Hindi, ayoko. Pero nagliliwanag yung basket at... Hindi na nakinig si Rosalie. Ilang oras na lang bago mag-15 ang edad niya. Gusto kong makita ang ama ko at humingi ng tawad sa prinsipe. Kailangan ko magtagumpay ngayon. Lumipas ang oras na napakabagal at napakahirap para kay Rosalie. Nang biglang sumigaw ang daga. Tapos na! Ito na ang huling araw! At habang buhay na ako magiging daga, nagtagumpay ka! Kaya buksan mo na ang basket, sige na! Aalis na ako! Kahit na, nagulat si Rosalie na natili siyang walang narinig at hindi binuksan ng basket hanggang sa... 12:00 na? Magaling, Rosalie. Nasira mo na ang sumpa. Ha? Teka, paano mo nalaman? Ako ang diwatang reyna at napakatagal na kitang pinagmamasdan. Hinahangaan kita ng husto. Halika, bumalik na tayo sa palasyo ng prinsipe kung saan hinihintay ka na ng iyong ama. Nakabalik silang dalawa at halos matuwa ang ama ni Rosalie nang makita siya. Ang pinakamamahal kong anak. Ama! Ipinagmamalaki kita, Rosalie. Ang galing mo, Rosalie. At saka, maligayang kaarawan sa'yo. Dumalo lahat ng mga kaibigan ko para ipagdiwang ang tagumpay mo, anak. Wow! Pero
po si Fairy Detestable. Nako, isa na siyang normal na daga ngayon na walang kapangyarihan. Nagpa siya akong gawin siyang alaga ko. At yun na nga, natalo ni Rosalie ang napakalaking sumpa. Hindi si Fairy Detestable, kundi ang pagiging mausisa niya. Alam naman natin, mausisa tayo kapag kailangan nating matuto ng bago at interesadong bagay sa buhay. Ganun pa man, ang lahat ng sobra ay tiyak na nakakasama sa isang tao. Maaari mong ikapahamak at ang kapwa mo ang pagiging sobrang mausisa. Kaya tandaan na maging matalino tayo at mapanuri